Bawat dahon ng gabi ay maingat na hinimay ni Igmi. Ilang ulit niyang inusal ang lating pamprotekta sa kanya at buong puso rin siyang nananalangin na sana ay makamtan niya ang inaasam na mutya. Buo ang tiwala niyang makukuha niya ito dahil alam niya ang nilalaman ng kanyang isipan at puso. Pinangarap niyang matulungan sa buhay ang kanyang buong kaanak na hikaw sa buhay na nasa ibang probinsya nakatira. At una sa lahat ay ang pamilya niya ang kanyang gustong paangatin. Ilang sandali pa ay may nakapana siyang maliit na bilog sa gitnang bahagi ng hugis pusong dahon. Kaagad niya itong hiniwa at maingat na kinuha ang kapirasong bato. Napaluwa siya ng mapagtantong iyon na nga ang mutyang kanyang inaasam. "Diyos ko po, ito na nga yun," sambit niya habang napaluha na iniangat ang kamay na may hawak ng puting mutya. May sa tubig lang ang kulay nito. Animoy tubig na bilog na tumigas sa hinahaba-haba ng panahong nakapundo lang ito sa gitnang puso na hugis ng dahon ng gabi. Kahit wala siyang alam o ni minsan makakita ng tunay na mutya, ngunit ang determinasyon at buong paniniwala, isama na rin ang malakas niyang kutob na ito ay ang mutya ng gabi na kanyang inaasam. Wika ng isang nilalang na napakalakas at napakalaking boses. Nilingalinga ni Igmi ang kanyang paningin habang ang isang kamay ay nakadukot sa kanyang malalim na bulsang puno ng asin. Alinsunod na rin sa bilin ng kanyang butihing amo at natitiyak niyang ito na nga ang bantay ng mutya na sinasabi ni Enteng. Isang engkantong itim na nagbabaga ang mga mata at nakangisi ang humahakbang palapit sa kanya. Bago pa siya nito mahawakan ay isinaboy na niya rito ang asin. Kasabay ng pag-usal ng salitang Latin, napahiyaw ito habang umuusok ang katawan. Halos dumagundong ang boses ng nilalang na paunti-unti ring naglaho sa kanyang harapan. "Ayos, tagumpay ka, Igmi," sambit niya sa kanyang sarili. Samantalang hindi mapakali si Enteng habang naroon sa apartment na pinagdalan niya sa kanyang mag-iina. Mag-aalas 3 na ng madaling araw. Hindi man lang tumawag sa kanya si Igmi kung kumusta na bang lakad nito at kung tagumpay ba ang lakad o hindi. Sobrang nag-aalala na siya para sa kanyang kasama. Hindi lang katulong o alalay ang turing niya kay Igmi, maging kay Mang Ador. Sila ang kanyang mga tunay na kaibigan at kung ano man ang mangyayari kay Igmi sa resulta ng lakad nito, ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung sakaling hindi nagtagumpay at napahamak ang kaibigan. Tila gusto niyang magsisi kung bakit pa niya tinuruan si Igmi. Sana iniunti-unti muna niya ang lahat upang matuto ng tamang pagkuha ng mutya. Tila pa pabigla-bigla yata ang kanyang naging pagturo sa kaibigan. Hanggang sa nakatulugan na rin ni Enteng ang kanyang malalim na iniisip sa kaibigan at hindi niya alam kung ilang oras lang ba siyang nakapikit. Basta't nagising na lang siya sa yugyug ng asawa. "Enteng, uy, alas 5 na. Kailan ka pa nasanay magising ng ganitong oras? Malimit namang alas 4 pa lang. Nakaikot ka na sa lahat ng iyong mga alaga sa parma." Puna ng kanyang asawa. Naalimpungatan pa siya at biglang naitanong sa asawa ang tungkol kay Igmi. "Si Igmi ba dumating na?" tanong ni Enteng. Madalas kasi alas 4 ay nasa bahay na nila si Igmi
at sa bahay na magkakape bago lumabas ng bahay para ikutin lahat ang kanilang alaga. Pinapaliguan ito at pinapakain. Binibigyan ng bitamina para maging malusog ang mga alaga nila. Halos yata lahat ng uri ng panabong ay mayroon na siya. Wala, siyempre. Alam ba ng kaibigan mo na nasa lungsod tayo? Tanong ng ginang. Doon lang napagtanto ni Enteng kung nasaan sila. Nang mapagtanto iyon, ay mabilis siyang bumangon. Magkaharap silang mag-asawa na nagkakape. Kaparis ang kakaning naka-display sa tapat ng apartment ng kanilang tinitiran. Mahal, maiiwan ko muna kayo rito ng mga bata ha. Kailangan ko pang puntahan ang ating farm at saka sina Igmi at Ador. Baka na paano ng mga yun. Nag-aalalang wika ni Enteng. Si Ador naman ay pinaalis lang ng mga dumukot sa amin matapos kaming pababain ng sasakyan. Kaya paniguradong nasa bahay na nila yun. Sanay naman yun na nasa kanya lagi ang ating van eh. Litanya ng kanyang asawa. Napatango lang si Enteng. Pero si Igmi ay hindi niya tiyak kung ligtas nga ba ito. Kung tinawagan lang sana siya para hindi naman siya masyadong mag-aalala. Sinubukan na niya rin itong tawagan. Ngunit nagre-ring lang ito. Ngunit walang sumasagot. Sige na mahal. Pagbalik ko rito, dala ko na lahat ng dokumento ng 3 bata. Lilipat na sila ng pag-aaral sa syudad. Wika ni Enteng. Tumango naman si Aling Tasya at kaagad na nilisan ni Enteng ang lugar. Umalis siya ng mag-aalas 6 pa lang ng umaga. Ngunit dumating siya sa farm mag-aalas 2 na ng hapon. At gaya ng kanyang ipinangangamba, walang Igmi na naroon. Tanging si Mang Ador lang. Natapos na ring trabahuin ang kanyang mga gawain sa paligid. May kausap siyang isang kababaryo na nais bumili ng alagang tandang. Kaya kaagad na nilapitan ni Enteng. Siya na rin mismo ang pumili para rito. Binibigyan pa niya ng ideya ang lalaki kapag itatari na ang manok. Ito ang payo ko sa iyo, Wancho. Kasi bangkas itong manok na napili mong bilhin. Iisasabong mo lamang to kapag may buwan, lalo na kapag kabilugan. Paniguradong panalo ang manok mo. Di na kailangan ng mga bertud na yan, pero dapat ang magiging kalaban niya'y itim. Pakatandaan mo iyan palagi. Payo pa ni Enteng sa kababaryo. Nahangad din ang pagkapanalo sa larangan ng sabong. Ang galing mo naman, Enteng. Ano pa bang mga nalalaman mo? Masayang tanong ni Wancho. Marami. Isa pa, ganito yun. Halimbawa itong manokong Sumatra. Kulay itim ito. Ilalaban ko ito tuwing black moon o kaitiman ng buwan. Tiyak ang panalo niyan. Basta wag lang din ilaban sa itim na manok din. Naiintindihan mo ba? Yung pagkakaiba ng liwanag sa dilim, tawag diyan sumpa. Kwento pa ni Enteng. Ang dami mo palang alam, Enteng. Paghangang wika ni Wancho. Basta pumunta ka lang muli rito kapag hindi na masyadong abala sa mga trabaho. Wika pa niya rito. Masaya namang ipinaalam ng kababaryo ang ideyang pumasok sa isipan nito. Kagabi ang kabilugan ng buwan, Enteng. Hindi pasok pa itong ilalaban ngayon, hindi ba? Tanong nito sa kanya. Ay kung balak mong isabong ngayon yan, huwag mo nang ibaba ha. At saka huwag mong pahawakan sa iba. Beli ni Enteng at mabilis nang nagpaalam. Baka sa mukha ang kasiyahan ng lalaki. Ay, sandali. May isa pa pala. Pahabol na sigaw ni Enteng dito. Ano yun, Enteng? Tanong nito. Nagpaputo ka ba kagabi? Tanong nito na may pilyong ngiti. Ano pong putok, Enteng?
Wala po akong baril. Reklamo nito. Yung baril na lagi nating kadikit na sandata. Hindi ba pumutok kagabi kay Mrs.? Kasi bawal yun eh. Matatalo ka lang. Sisisihin mo pa ako at sabihing sinungaling. Wika ni Enteng. Yung pala. Sep Enteng. Walang mag-iin ako ngayon sa bahay. Mag-iisang linggo na. May kasalan kasi sa probinsya nila. At pinsan niya ang ikinasal. Kaya yun makikikain. Nakangising wika nito. Mabuti naman kung ganon. Pwedeng pwede, nangangamoy panalo. Wika pa ni Enteng. Tuwang-tuwa si Wancho na binabagtas ang lubak-lubak na daan patungong baryo kung saan may gaganaping sabong. Mga Dor, Sigmi ba nakita mo? Tanong ni Enteng sa Ginoo nang tuluyan ng makaalis si Wancho. Ay, hindi ko napansin, boss. Hindi ba nagpaalam sa'yo na liliban? Tanong nito. Napailing lamang si Enteng. Nag-aalala na rin siya ng gusto para rito. Ngunit bigla ring nabuhay ang kanyang lakas nang marinig niyang nagsisigaw ang kaibigan. "Boss Enteng!" Sigaw nito habang papalapit ay palakas rin ng palakas ang boses nito. "Boss Enteng!" Sigaw pa rin ito. Ano? Kanina ka pa inting ng inting ah. Reklamo ng antingero. Boss Enteng! Tagumpay! Yuhu! Nakangising wika nito at itinaas pa ang mga kamay. Masaya ako para sa iyo, Igmi. Masayang wika ni Enteng. Ang ano ba yan? Tanong ni Ador. Wala naman, Ador. Hayaan mo na lang ako. Masaya lang ako ngayon. Wika ni Igmi. Oo nga pala. Bakit ngayon ka lang? Reklamo ni Enteng. Pasensya na, boss. Nakatulog ako pagdating sa bahay. Pakiramdam ko kasi ay 7 bundok ang nilakbay ko at sobrang nakakapagod. Reklamo pa nito. Ganun ba? Kailangan na nating isubok yung mutya na nakuha mo. Bilis, pili ka raw ng manok na gusto mong gamitin. Utos ni Enteng dito. Nako, sige po, boss. Sabik na ako. Tuwang-tuwang wika ni Igmi. Kaagad silang sumunod sa baryong pupuntahan ni Wancho. Gusto ring makita ni Enteng ang manok na binili ni Wancho kung paano niya ito ipapanalo. Kahit gaano pa kalayo ay pupuntahan nila dahil kailangang masuri kaagad ang mutya ng gabi kung tunay ba ito o lamat. Pagdating sa sabungan ay napakaingay na. Kanina pa pala nagsisimula ang paglalaban ng mga nauna nang naroon. "Sa pula!" Sigaw ng kabilang panig. Sa puti! Iyawan din ng kabila. Hindi napansin ni Wancho ang pagdating nila Igmi at Enteng. Nasa likod lang silang dalawa ni Wancho at ang manok na nito ang makikipaglaban. Hanggang sa namataan ni Enteng ang isa sa mga tauhan ni Obispo na dumukot kina Igmi at Ador. Pasimpleng lumapit si Enteng sa likod ng mga lalaki upang malaman kung anong galaw ang binabalak nila. Mukha namang nakiusyuso lang sa nakikita niya nang may biglang bumulong dito na katabi at mapansing kasama pala nito ang bumulong. Artistahin ang dating nito, pang Rene Requestas ng dekada 80. Maging ang pormahan nito ay pang dekada 80 rin. Mukha pang magkapareho ang datingan ng mga kasama nito at hindi rin naman nalalayo ang mga mukha nito sa isa't isa. Bidang-bida ala Rene Requestas ang mukha nila. Tingnan mo, Jokno. Ang tandang na puti ay lalaban sa tandang ng ating amo. Nakakatawa lang. Mukhang isang salpukan lang bubulag tanay. Wika nito. Jokno palang pangalan nito. Sambit ni Enteng sa kanyang sarili. Kaya pala parang lalamunin na ng buhay ng Jokno na ito ang tandang ni Wancho.
Manok pala ng kanyang amo ang ilalaban. Mukhang magandang laban nga to. Nakangising wika ni Enting sa kanyang isipan. Boss Enting, para kang baliw na tumatawa mag-isa. Bulong ni Igmi sa kanya. Hindi naman, Igmi. Nakakatuwa lang itong joke na nasa harapan ko. Ang galing manghula. Panalo. Bulong rin ni Enting kay Igmi. Bakit parang pinag-uusapan niyo ako? Biglang singal ng nasa harapan ni Enting. Palingalinga pa si Enting at tinitingnan ang kanyang likuran bago tiningnan ang nagsalita sa kanyang harapan. Ako bang kausap mo, Jokno? Sabi na nga ba? At pinapakialaman mo ang buhay ko eh. Reklamo pa nito. Nako, kunwari hindi mo ko kilala, no? Ibulik ko lang naman ang kinuha nyo at ipinatalo sa iba, hindi ba? Dahil utos ng amo nyo. Tanong ni Enting. Natigilan ng lalaki sa sinabi ni Enting. Tsaka lang nito naalala, maging si Igmi na nasa gilid ni Enting. Oops, bakit parang natahimik tayo? Wala bang amo natin na magliligtas sa inyo?